Chapter 14. Then the Lord gave these instructions to Moses. Order the Israelites to turn back and camp by Pi-hahiroth between Migdol and the sea. Camp there along the shore across from Baal-zephon. Then Pharaoh will think the Israelites are confused. They are trapped in the wilderness. And once again I will harden Pharaoh's heart, and he will chase after you. I have planned this in order to display my glory through Pharaoh and his whole army. After this, the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites camped there as they were told. Palang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating devotion sa Book of Exodus chapter 14. Verse kung napunta sa akin is verse 5 to 8. So basahin po natin. Nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelyeta, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelyeta? Wala na ngang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala nila'y 600 pangunahing karwaheng pandigma. Kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Amen po. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 14 verse 9 to 13. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal ng Paraon. Sakay ng kanilang karawahe, inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-hahiroth, sa tapat ng Baal-zephon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang mga Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilan para dito mamatay. Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tignan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa inyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo, huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Yun lamang po, amen. Exodus chapter 14 verse 14 to 17. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang inyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa Faraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Amen. Book of Exodus chapter 14 verse 18 to 21. At kapag nalipol ko na sila malaman ng mga Ehiptyo na ako ang Panginoon. Pagkatapos lumipat sa hulihan ang anghel ng Diyos na nangunguna sa mamayan ng Israel, ganun din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng Israelita at mga Ehiptyo na sa buong gabi nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay ng kadiliman sa mga Ehipsyo. Kaya lumipas ang gabi na hindi makalapit ang Ehipsyo sa Israelita. Pagkatapos tinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at
nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang gitna ng dagat ay naging tuyo lupa. Amen. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 14 verses 26 to 28. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus 14, verse 22 to 25. At tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa, na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Ehipto kasama ang kanilang mga ngabayo, mga karwahe at mga kabayo. Nang mag-umaga na, tinignan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy at naliliton niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahe nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng mga Ehipsyo, umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Ang kapalaman po, Exodus chapter 14 verse 21 to 22. Verse 21, by day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. 22, neither the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. Shalom po.